Welcome back sa PS Rewind. Nagkaroon siya ng kapangyarihan sa kamatayan at nakagawa ng makapangyarihang halimaw na mula sa pinagsama-samang katawan ng matitikas na sundalo. Subscribe for more. Nagsimula ang istorya noong 1857 sa malayong lugar sa norte. Isang barko ang natrap sa yelo na ginagawa na ng kapitan ang lahat kasama ng kanyang mga tauhan para maialis sila at magpatuloy sa kanilang paglalayag sa lalong madaling panahon. Nang biglang malaking pagsabog ang narinig nila mula sa malayo. Nilapitan agad nila ito at nakita ang isang dugoang lalaki na nabalian pa ng hita. Nang tingnan nilang maigi ay napansin nilang prosthetic pala ang paa nito. Biglang malaking ungol ang narinig nila na parang mula sa malaking oso. Nagmadali silang bumalik agad sa barko at dinala ang sugatang lalaki. Naghanda sila sakaling sugurin sila ng malaking hayop. Pinagbabaril nila ito pero walang epekto. Nang hindi tinatabla ng bala ang nilalang na ito at nalamang wala palang silbi ang mga baril nila ay dali-dali silang umakyat ng barko. Pinagpapaslang ng nilalang ang bawat sumugod na tao sa kanya at sobrang lakas nito. Umakyat ito sa barko at nagsalita, "Dalhin niyo siya sa akin." Ang lalaking sugatan pala ang pakay niya. Imbis na ibigay siya ay kumuha pa sila ng malaking baril at pinagbabaril ang nilalang kaya nahulog ito sa barko. Ganun pa man ay buhay pa rin ito at pumangon. Babalik pa sana ito sa barko kaya hinila na nila ang hagdan. Sobrang lakas nito at kayang itulak ang buong barko. Matutumba na sila kaya binaril ng kapitan ang yelong tinatapakan nito. Nabiyak ang yelo at tumagos ito papunta sa ilalim ng tubig. Pagkatapos ay ginamot nila ang sugatang lalaki. Ang pangalan niya ay Victor. Binalaan sila ni Victor na babalik at babalik ang nilalang at papatayin sila nito lahat dahil hindi ito namamatay. Babalik ito para kunin siya. Mahigpit na pakiusap niya na pag bumalik ito ay iwanan na lang siya sa labas para hindi na sila mamatay. Natanong ng kapitan kung anong klaseng halimaw ito at kung sinong demonyo ang may kagagawa nito. Sinabi ni Victor na ako ang may gawa sa kanya. Nagpakilala siya na Victor Frankenstein na pangalan na ibinigay sa kanya ng papa niya. Noong bata pa lang siya ay nanay niya lagi ang kasama niya. Ang tatay niya naman ay isang mahirap lang pero magaling na surgeon na pinakasalan ng nanay niya para makinabang sa kayamanan at mana nito. Tuwing uuwi ang tatay niya ay siya lagi ang nasusunod. Pilit silang pinapakain ng karne dahil maganda daw ito para sa pagbubuntis ng kanyang ina. Araw-araw ay nananalangin siya sa kanyang guardian angel dahil ayaw niyang naririnig na nagsisigawan ang kanyang mga magulang. Niyayakap siya ng kanyang mama kapag umiiyak ito. Kinamumuhian sila ng papa niya. Matalinong bata si Victor. Ang papa niya ang nagtuturo sa kanya at sa tuwing hindi siya nakakasagot ng tama ay pinapalo siya hindi sa kamay kasi kailangan niyang alagaan ng kanyang kamay para maging surgeon paglaki. Kaya hinahampas na lang siya sa muka. Isang araw pag alis ng papa niya ay lumala ang karamdaman ng kanyang ina at nagkakomplikasyon sa pagbubuntis. Tinawagan niya agad ang papa niya. Inoperahan nito ang mama niya pero ang sanggol lang ang nabuhay. Kaya grabing pagluluksa ni Victor sa pagkamatay ng mama niya. Parang nawalan na siyang ganang mabuhay. Samantalang ang maliit niyang kapatid ay pinalaki ng iba ng papa niya. Laging kasama at minahal ng lubos at laging inaalagaan. Lumaki ang selos ni Victor na buo sa isip niya na hinayaan lang ng papa niyang mamatay ang mama niya dahil magagamot niya ito kung gugustuhin niya. Pinakamagaling na doktor sa bansa ang papa niya. Isang araw ay kinumpronta niya ang papa niya. "Hinayaan mo lang siya mamatay, no? Ginawa ko ang lahat para iligtas ang mama mo pero walang sino man ang mananaig laban sa kamatayan." Labag ang kalooban ni Victor at sinabing, "Paglaki ko ay mananaig ako laban sa kamatayan." Kinagabihan ay nagkapangitain si Victor sa isang anghel na nangako sa kanya na magkakaroon siya ng kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Mahigitan niya pa ang abilidad ng kanyang ama at maaabot niya ang pangarap niya. Samantala sa kasalukuyan ay nakabangon na uli ang halimaw sa yelo. Patuloy ang kwento ni Victor. Nagkahiwalay ang magkapatid nang masunog ang plantasyon ng pamilya at wala na silang mamanahing yaman pa. Pumanaw na rin ang papa niya. Napunta si William sa Vienna at sa Edinburgh naman si Victor. Nag-aral siya ng mabuti at nagkaroon ng maraming pagtutuklas. Nakasama siya sa pagtatanghal sa Royal College of Medicine. Ipinahayag niya na hindi natin makokontrol ang kapanganakan. Ito ay nasa kapangyarihan ng may lalang. Pero ang kamatayan, pwede nating makontrol ang kamatayan. Magagawa kong tuklasin ang mga misteryo ng kalikasan para mapigilan ang kamatayan habang buhay. Nagdala siya ng labi ng patay na galing sa iba't ibang tao at pinagkone-konekta ito. Nang kinabit niya ito sa baterya ay nabuhay muli ang bangkay na manghaang lahat. Ipinaliwanag niyang ang daloy ng enerhiya sa loob ng bangkay na parang kaluluwa. Nagalit ang professor dahil sa ginagawa niyang parang sirko at panlilinlang ay pinagbabawal. Ganun pa man ay patuloy pa rin siya na pinakita niya pang kayang sumalo ng mansanas ang patay. Inutusan niyang ibigay ito sa kanya at ginawa rin ito. Pinatigil na agad ang presentasyong ito dahil isa itong mortal na kasalanan
katotohanan. Ang Diyos lang ang bumubuhay at pumapatay. Isa sa mga nakapanood nito ay si Henrik Harlanda na kontraryo sa lahat ay nabilib sa mga gawa niya. Inalis ni Victor ang karayom sa bangkay at nawalan ito ng buhay. Paalis na si Victor at nagpakilala si Henrik sa kanya at nag-abot ng sulat sa kanya galing sa kapatid niyang si William. Sinabi nitong bibisita daw si William para ipakilala ang kanyang kasintahan na si Elizabeth na siyang pamangkin ni Henrik. Natanong niya si Victor kung posible bang makagawa siya ng tao na may bagong katawan at mabuhay pa rin. Simpleng sagot ni Victor, nakita mo naman diba? Namangha si Henrik na malaman ito. Marami pa sana siyang tanong pero pinaalis na siya ni Victor. Inalok pa siya ni Henrik na kaya kong baguhin ang kapalaran mo. Ilang araw ang lumipas ay bumisita si Victor sa bahay ni Henrik. Nadala ang research paper niya. Natutunan niyang ginagamit ni Victor ang nervous system para dumaloy ang enerhiya. Ang problema ay hindi naman tatagal ang buhay nito. Dati din kasing surgeon si Henrik sa mga militar pero ngayon ay nagbebenta na lang siya ng mga armas. Pinakita ni Henrik ang iba't ibang klase ng sistema ng tao at istruktura na dapat ikonsidera ni Victor mula sa puso hanggang sa hangganan ng mga ugat at kung paano mapapanatili ang enerhiya sa katawan. Nang marinig ito ay nagkaroon ng matinding interes si Victor na pag-aralan ito at gawin ang proyekto. Inalok siya ni Henrik na popondohan niya ang pag-aaral ni Victor at tanong ni Victor ano naman ang kapalit. Sinabi ni Henrik na siguro balang araw ay hihingi ako ng pabor pero sa ngayon ay gusto ko munang idokumento ang lahat. Lumabas na sila at dito nagkita ang magkapatid. Pinakilala ni William ang mapapangasawa niya na si Elizabeth. Nang makita ito ni Victor ay nabighani si Victor sa ganda ni Elizabeth. Nagsalo-salo sila at ramdam pa rin ang alitan ng magkapatid. Dinadaan na lang nila ito sa tawanan. Samantalang sa kasalukuyan ay nagkakagulo na sa labas ng barko dahil namataanan nila ang halimaw pero desidido ang kapitan na protektahan si Victor. Balik sa nakaraan, nakahanap na sila ng lugar na pagsasagawaan ng eksperimento ni Victor kung saan aasistihan naman siya ng kapatid niyang si William sa buong proyekto. Nilista niya na ang lahat ng mga kakailanganin niya at napinal na ang kasunduan nila ni Henrik. Pumili na ng mga test subject si Victor na galing sa mga bibitayang kriminal. Sa pamimili niya ay nakita niya si Elizabeth. Papunta siya sa simbahan para magkumpisal. Sinundan siya ni Victor dahil gusto niyang malaman kung ano ang ikukumpisal ni Elizabeth. Kaya pumasok siya sa pwesto ng pare. Nagkumpisal na si Elizabeth na nagkasala daw siya dahil nakakaisip siya ng masama laban sa bayaw niya. Natanong niya kung kahalayan ba ang iniisip niya. Hindi, sa tingin ko ay kakaibang tao siya at gustong manipulahin, kontrolin ang mga tao na nasa paligid niya. Ang totoo ay nakita na siya ni Elizabeth sa palengke pa lang at alam niyang siya ang kausap niya. Sa huli ay kumain na lang silang magkasama. Interesado pala si Elizabeth sa mga insekto at sa siyensya. Lalong nagustuhan siya ni Victor at sumayaw pa nga silang magkasama. Sa kasaysayan ng buhay ni Victor ay naging interesado din siya sa buhay kaysa sa mga patay. Iniiwan na lang niya si William sa trabaho samantalang siya ay nakikipaglampungan kay Elizabeth na nanghuhuli ng paru-parong buki. Sumusunod si William sa bawat utos ni Victor. Hinanda ang mga gamit at ginawa ang lahat ng trabaho. Nagsimula na sila sa eksperimento. Isang araw ay may masamang balita si Henrik. Patapos na ang digmaan at humihina na ang negosyo niya. At nauubusan na siya ng pondo para sa eksperimento pero gusto niya nang makita ang resulta. Magkakaroon ng giyera sa susunod na linggo at maraming bangkay ang maiiwan. Pwede silang makakuha ng mga parte ng tao. Meron na lang siyang isang linggo para matapos ang proyekto. Kalaunan ay bumisita si Elizabeth at kinumusta ang ginagawa nilang eksperimento. Hindi na napigilan ni Victor at inamin na ang nararamdaman niya at naniniwala siya sa tinitibok ng puso niya. Gusto niyang makasama si Elizabeth habang buhay. Sumagot si Elizabeth na hindi porket pinaniniwalaan mo ay magkakatotoo na. Meron nang nilalaman ang puso niya at ito ay ang kapatid niya. Umalis na siya at labis ang kabiguan na nararamdaman ni Victor na parang gusto niya nang isuko ang lahat pero may naisip pa siyang ideya na tapusin na ang proyekto. Mangolekta ng parte ng katawan ng mga sundalo at pumili siya ng matatangkad at matitikas. Pinagdugtong-dugtong nito sa iisang katawan habang nire-record ni Henrik ang lahat. Kinonekta niya na ang katawan sa battery at may paparating na bagyo at pwede niyang magamit ang kidlat para ma-charge ang katawan. Tatawagin niya na sana si Henrik nang malamang may malalang sakit pala siya at nakiusap kay Victor na pagalingin siya. Meron pala siyang syphilis at malapit nang mamatay. Ang hiling niya ay kapalit ng lahat ng pinondo niya sa proyekto ay ang perpektong katawan na ginawa ni Victor. Agad na tumanggi si Victor at sinabing hindi pa pwede. Umakyat siya para ikabit ang bakal para matamaan ng kidlat. Patuloy siyang kinukumbinsi ni Henrik at sinasabing ibibigay niya lahat ng gusto niya kahit pa si Elizabeth. Pero sinabihan pa siya ni Victor na ang sakit mo ay kumalat na sa buong katawan mo at bulok na ang loob mo. Ayaw papigil ay kinuha nito ang
isa sa mga aparato at pinagbantaan pa siya. Nagtalo sila at aksidenteng nahulog si Henrik sa tower. Nilapitan agad siya ni Victor pero patay na ito. Pinagpatuloy niya na lang ang misyon at pinagana ang makina. Nakakabit ang bakal sa kidlat papunta sa katawan ng bangkay. Nang tumama ang kidlat ay dumaloy ang kuryente sa katawan at napuno ang baterya. Pero hindi pa rin tumitibok ang puso. Naisip ni Victor na bigo ang buong eksperimento. Pinagmumura niya ang anghel dahil nagsinungaling ito sa kanya. Kalaunan ay nagkaroon uli siya ng pangitain ng anghel at nang buksan niya ang mga mata niya ay nakatayo na ang katawan sa harap niya at buhay. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Nakipag-usap siya dito sa pamamagitan ng kilos. Tinuruan niya ito tungkol sa araw. Tinanggal niya ang mga balot at tinuro sa nilalang na sabihin ang pangalan niya. Victor, nabigkas ito ng nilalang. Samantala ay naisipan ni Elizabeth na bisitahin ang uncle niya at inaya niya si William. Si Victor naman ay pinusasan na ang nilalang at sinusunod nito ang bawat utos niya. Iniwan niya ito mag-isa para sa nilalang. Ang lahat sa kanya ay bago na parang isang maliit na bata na namamangha sa mundo. Di lang alam ni Victor kung paano ang gagawin sa kanya. Alam niya lang kung paano ito gawin. Kung hilig mo ang mga ganitong istorya, ay subscribe ka na para sa marami pang magagandang pelikula. Ilang linggong inalagaan niya ito at minsan ay nasugatan nito ang sariling kamay. Nagalit si Victor pero sa gulat niya ay nakita niya kung paanong gumagaling ito kusa. Kinadinahan niya ulit ito at gusto niyang magsabi ito ng ibang salita bukod sa Victor. Kailangan niyang malaman kung may talino ito at maayos na pag-iisip. Pero kahit anong gawin niya ay ilang oras na sila at hindi ito makapagsalita at natatakot patuloy sa kanya. Sakto namang dumating sina William at Elizabeth. Inaya sila ni Victor sa laboratorio pero gustong makita ni Elizabeth ang uncle niya. Wala siya dito, sabi ni Victor. Narinig ni Elizabeth ang boses ng nilalang at sinundan ito. Lumapit din ito sa kanya. Hinawakan niya ito at namangha. Hinawakan din ito ang kamay niya. Napansin ni Elizabeth ang mga sugat nito at natanong kung sino ang may gawa nito. Tinanong niya si Victor kung sino yung lalaki sa baba at kung siya ba ang nagsugat sa kanya. Hindi ko siya sinugatan, sagot ni Victor. Ang totoo ay binigyan ko pa siya ng buhay. Pinakita na sa kanila ni Victor ang lalang niya. Kakaiba ang kilos at ugali nito. Bakit siya nakakadena? Tanong ni Elizabeth. Para mabantayan siya kasi limitado pa ang pag-iisip nito. May talino ba ito? Tanong ni William. Pero hindi sumagot si Victor. Hanga si William sa nagawa niya. Sa lahat ng parte na binuo mo, saan banda dito nakalagay ang kaluluwa? Sagot ni Victor, hindi ko pa alam. Kalaunan ay pinuntahan ulit ito ni Elizabeth at manghang-manghang pinagmamasdan ng nilalang ang dahon na lumilipad. Nakita siya nito at lumapit. Natanong ni Elizabeth, anong nararamdaman mo? Nagpakilala siya sa pangalan niya at natanong kung anong pangalan nito pero hindi ito sumasagot. Umalis na si Elizabeth at nang makalayo na siya ay binigkas nito ang pangalan niya. Binalaan siya ni Victor na huwag na ulit siyang lalapit sa nilalang kasi wala itong maayos na pag-iisip. Isang salita lang ang kayang bigkasin nito. Pero sabi ni Elizabeth na siguro sa ngayon ay natututo pa lang siya at maaaring ang salitang ito ang ibig niyang sabihin para sa lahat. Paano kung sa panibagong buhay nito ang espiritu niya ay mas simple at mabuti? Anong sinasabi mo? Pag tumitingin ako sa mga mata niya, nakikita ko ang sakit at hirap. Nagalit si Victor at sinabing, sakit? Paano yung sakit na tinanggihan mo ang pagmamahal ko sa'yo? Pinuhos niya ang lahat ng galit niya sa nilalang at ikaw ang mabuti at ako ang kontrabida? Tinali niya ito ng maigpit at pinaghampas ng bakal. Nagalit na rin ito. Binali ang bakal at tinapon. Sigaw ito ng sigaw. Victor! 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 Nasabi niya kay William na sa tingin niya ay isang malaking pagkakamali ang nagawa niya. Mapanganib ang nilalang na ito at pinakita niya ang katawan ni Henry at sinabing ang nilalang niya ang may gawa nito. Binilinan silang magpakalayo muna sa lalong madaling panahon at sinabing mas magandang walang alam si Elizabeth. Sinunod naman ito ni William at pakalis nila ay nagbuhos na si Victor ng gasolina sa palibot ng gusali. Sa paglalakbay ay nasabi ni Elizabeth na iba ang kutob niya at gusto niyang bumalik. Tatalon daw siya kung hindi sila babalik. Bago sindihan ni Victor ay binigyan niya pa ng pagkakataon ang nilalang. Magsabi ka ng isang salita bukod sa Victor at patatawarin na kita. Sinabi ng nilalang, Elizabeth! Nang marinig ito ay mas lalo siyang nadismaya. Lumabas na siya at sinindihan ng apoy. Nasunog ang nilalang at sigaw ng sigaw, Victor! Victor! Babalik pa sana siya sa loob pero sumabog na ang gusali at tumilapo na siya papalabas. Nabali patuloy ang hita niya at nabalo ng apoy ang buong gusali. Sakto namang dumating si William at Elizabeth. Pero hindi pa dito nagtatapos ang istorya. Samantala, sa kasalukuyan ay nakapasok na ang nilalang sa barko at sinabing, tapos ka na sa istorya mo, boy! Ako naman! Nang magsimula ang apoy ay tinawag niya si Victor. Na-realize niyang wala nang babalik para sa kanya at kailangan niyang
tumakas. Sinira niya ang kadena at sinunda na ang papalabas na tubig. Lumabas siya sa dagat at nagising sa dalampasigan. Pinagmasdan nito ang iba't ibang klaseng nabubuhay sa kalikasan. Nakakita siya ng mga bungo ng mga tao at kinuha ang mga damit nila at sinuot ito. Nakakita din siya ng usa na kumakain ng prutas, kaya ginaya niya ito at kumain din. Pinakain niya pa ang mga usa nang biglang pinagbabaril sila ng mga mangangaso. Nagsitakbuhan ng mga hayop. Gumaling ang mga tama niya. Nakaramdam siya ng lamig kaya pumasok siya sa loob ng bahay na walang tao. Natulog siya sa isang sulok. Kinabukasan, umuwi ang may-ari ng bahay. Sila pala ang mga mangangaso kanina. May isang matandang bulag sa pamilya. Pinapakinggan niya silang mag-usap at unti-unti siyang natututong magsalita. Ninais niya ring maging parte ng pamilya. Kaya sa gabi ay palihim niyang tinutulungan sila. Iniisip nila na siya ang espiritu ng kagubatan. Nagustuhan niya ito. Naging guardian angel siya ng pamilya at minsan ay inaalayan siya nila. Masaya siya sa ganito. Isang araw ay umatake ang mga lobo sa mga alaga nilang tupa. Kailangan nilang umalis para ibenta ang mga natitirang tupa at patayin ang mga lobo. Gusto man nilang isama ang matanda pero mas gusto nitong magpaiwan. Nang mag-isa na lang ang matanda sa bahay ay lumapit siya. Natanong ang matanda kung sino siya. Manlalakbay ang sabi niya. Maupo ka. Meron kaming masasarap na pagkain dito. Nakabasag pa siya ng tasa. Huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Anong nangyari sa balat mo? Marami kang sugat. Ikaw ang nagtatago sa bodega, no? Alam niya pala. Hindi kita pwedeng husgahan. Pero ramdam ko sa'yo na isa kang mabuting tao. Samahan mo ako dito. Ituring mo akong bilang kaibigan. Sa mga sumunod na araw ay binasahan niya ang nilalang ng mga kwento tulad ng kay Adan at Eva. Naranasan niya din ang unang snow sa buhay niya. Nakwento ng nilalang na gusto kong malaman kung ilang taon na ako. Sa panaginip ko, marami akong nakikitang alaala ng iba't ibang tao. Ang naaalala ko lang na salita ay Victor. Naisipan niyang bumalik sa pinanggalingan niya at nakita ang mga research paper at natutunan kung paano siya nabuo. Hindi siya tunay na tao. Nang malaman ito ay nadurog ang puso niya. Nakita niya ang buong pangalan ni Victor at kailangan niyang hanapin siya. Bumalik na siya sa matanda at nang malamang inatake pala ito ng mga lobo. Pinaslang niya ang mga lobo pero nag-aagaw buhay na ang matanda. Sinabi niya sa matanda, alam ko na kung saan ako galing. Binuo ako mula sa mga patay na tao. Isa akong halimaw. Sumagot ang matanda, isa kang mabuting tao, kaibigan ko. Sakto namang dumating ang pamilya ng matanda at pinagbintangan siya at pinagbabaril. Tumakas na siya pero hindi siya tinigilan ng mga ito hanggang sa matumba siya sa yelo. Kalaunan ay nabuhay siya ulit at gumaling ang mga sugat niya. Mag-isa na lang siya ulit sa buhay niya at ayaw niya ng ganito. Ang tao ay may paraan na makatakas sa kanilang mga sakit pero siya ay habang buhay at mag-isa. Samantala si Victor naman ay nagkaroon ng pangitain sa anghel. Nang magising siya ay araw na ng kasal ng kapatid niya. Bago magsimula ay kinausap niya si Elizabeth at nagsabing lumipas na ang nararamdaman niya para sa kanya at masaya siya para sa kanila. Pero galit pa rin si Elizabeth sa kanya. Sinampal siya at pinalis. Tinago pala ni Elizabeth ang dahon na binigay sa kanya ng nilalang hanggang sa araw na ito. Naramdaman ni Victor ang kakaiba sa aura ng kwarto at sinabing, lumabas ka sa dilim. Lumabas ang nilalang at napagtanto niyang matalino pala ito at may maayos ng pag-iisip. Tagumpay pala ang eksperimento niya. Gusto nito na gumawa pa siya ng isang tulad niya para may kasama siya. Agad na tumanggi si Victor at sinabing, hindi na ako gagawa pa ng panibagong halimaw. Hindi ko na uulitin pa ang pagkakamali ko. Nagtalo sila. Ang hinihiling lang naman ito ay ang makakasama. Ang punto ni Victor ay kung gagawa pa siya ay manganganak na sila at katakot-takot na impyerno ang mangyayari sa mundo. Kailanman ay hindi na siya gagawa nito. Ginulpi nito si Victor at nagsisigaw. Narinig ito ni Elizabeth at pumunta sa kanila. Masaya silang magkita muli. Binaril ni Victor ang nilalang at sinalo ni Elizabeth ang bala. Pagkaboba talaga. Pinagbintangan ni Victor ang nilalang ang may gawa nito. Sabi ni Elizabeth, isama mo na ako sa iyo. Kaya umalis na siya. Karga si Elizabeth. Sa nangyaring gulo ay may tama na rin si William at sinubukang sagipin Victor. Huling salita niya ay, takot na ako sa iyo, Victor. Ikaw ang nagpasimula nito lahat. Ikaw ang tunay na halimaw. At nalagutan na siya ng hininga. Samantala ay dinala ng nilalang si Elizabeth sa isang kuweba. Inlababo talaga si Elizabeth sa kanya at nasabing, ano kamatayan na ang mukha mo ang huli kong masisilayan. Talaga naman. Dumating si Victor na may dalang baril. Nakita niyang patay na si Elizabeth at nagbugbugan sila ng lalang niya. Tinatawag mo kong halimaw, ha? Ngayon, masasaksihan mo ang totoong halimaw. Mararanasan mo ang nararamdaman ko. Hinabol siya ni Victor pero naglaho ito sa kawalan. Ilang araw ang lumipas na tinutugis niya ito para patayin. Laging nasa
lalabas para huntingin ito. Nagpapahinga sa isang lugar at isang araw ay ang halimaw na mismo ang lumapit sa kanya. Agad niyang kinasa ang baril pero sinunggaban siya nito sa paa at kinaladkad. Nakikinig ka lang sa akin pag pinahihirapan kita. Nagdala pa nga si Victor ng dinamita at hinawakan pa ito ng halimaw partida. Sige, sindihan mo bugoy! Ngayon, takbo! Hinayaan niya itong sumabog sa kamay niya pero kahit pa ay hindi pa rin ito namatay. Gumaling ulit ang mga sugat niya at ngayon ay wala na siyang mapupuntahan at ubos na ang awa niya sa may likha sa kanya. Ito ang pagkakataon na dumating ang mga tauhan ng barko. Back to present mga kaibigan. At ngayon, sugatan ako. Naghihirap. Hindi ito matatapos kailanman. Hinawakan siya ni Victor sa kamay at humingi ng tawad. Naisip niya na ang mga nagawa niyang pagkakamali. Mamamatay na si Victor at tinawag siyang, "Anak ko, patawarin mo ako. Patawarin mo ang sarili mo na umiral ka pa. Gusto ko lang marinig na sambitin mo ang pangalan ko sa huling pagkakataon." Sinabi nito, "Victor, pinapatawad na kita." At nalagutan na siya ng hininga. "Magpahinga ka na, aking ama. Siguro ngayon, naramdaman natin ka po ang maging tao." Tahimik na bumaba ito sa barko. Tinulak niya ang barko kaya natanggal na ito sa pagkakalusak sa yelo na ilang araw nilang lahat na pinaghihirapan. Ngayon ay malaya na silang ipagpatuloy ang kanilang paglalayag. Nagustuhan niyo ba ang rendisyon ng pelikulang ito? Posible kayang maging realidad ito? I-comment mo nga ang trip mong i-recap namin next. Subscribe ka na rin para sa marami pang magagandang pelikula.